Sumato atong old nature, itong flesh, no? Atong isutan, tumiyagi. So karon, spiritual warfare, David's formula for victory. So, formula, mahilig yung mga science, formula. Yung formula, o may mga himuon sabon. Kasi formula yung sabon, ang asawa, kimis man. Kasi hinihimong sabon. Kaya mga kimis, kanang maligid tuyo, maligid suka, mga kimis na ito na yun. Okay, so na yung mga formula na, no, mga nga makabalutan because of the formula. So, sa pag-igbiso, labi na ispirituhan ng pag-igbugno. Huwag na ay ipakita sa Ginoong literal, actual formula na mao ang pag-iaway ni David kang Goliath. Ipaluyuan ka na ang mga ispirituhan ng formula. Ngayon, daw mo si David ito. Kung tanaon mo, kung sasabong pa ito, ininglog man si Goliath. Si Goliath is 9-footer and David is like me. 5'4", 5'4 ba? Usok doon na ito. Balik ko, so walang 5'4 yan, 5'3. Mas David, paringan na ako. Paringan ako kagwapo. David, pulang atin. Ngayon sa Biblia. So, piligid, no? Pero ang Ginoo, padaog man siya, mga sikreto, anak. No? David's formula for victory. Na mga sikreto niya, anak. So, mga igsoon, di ba kayo kumain mo doon na basketball, no? Pero na panahon nga, nag-appeal dito. Itong na-tournament sa mga fishermen, basketball. Leader mo po sa mga diver. Busiro ba? Hindi busiro-siro. Balay ka? Kumano sila dagat. Manilip sila. Kumana. Kung leader mo tadya, so na-appeal ko sa tournament. Kung ito ko nakasabot nga, hindi yung basketball, na-appeal yung mga formula for victory. Yung panigwa-duwa ka na wala yung mga formula. Hindi mo madaog din. So, ang coach kay commercial player lang siya, na siya mga drawing-drawing, natin na putak, nagdadalag court, drawing niya, ikaw ka mo niya na ani. Ngayon siya nga yung formula. Pag itong game plan, so natay tulo ka mga formula. Itawag niya isa o plan A. Ano tayo, no? So, ang primero, pag-attempt na ito, hamid sa bula, 24 seconds na ba yan? Di ba? Alam mo ba, in every court, itagaan na siya o 24 seconds na ma-shoot ang bula. So, within 24 seconds, execute ng game plan A, B, C. Pero attempt plan A. Magwardiyahan man. So, ato sa plan B. Magwardiyahan niya po. So, plan C. Mayroon tanaw sa NBA. Kanapit ang mutira na o Chris. Ngayon na kayo ba? O plan C na kaya tayong 22 na na, 23, pag 24. Paul na ba yan na? Bulan na pikas. Wala i-lapel na ito sa layo para matira. Hindi sila mabutdan sa ilang oras. Plan C na na. Pero first attempt na sugod na sugod ginagawa na yung plan A. Inya, plan B na ipasa. Plan B. Pag-ibig, plan C. Katagalan mo na ako sila. Ano itawag ko? Formula for victory para sa basketball. Kung di ako nakasabot na apil ako ka ng tournament araw. Anong tema? Di mo maayos sa kanang dribble. Pero may ito sa race ko. Kasunod niya po. Okay. Sa tinuod nga labanan, tinuod nga away ba? No? Kanang mga physical nga away, actual good, sunod na lang. Lagi na yung mga formula for victory. The same is true sa atong pakigbisog na spiritual. No? Kung pilingin mo, kung may nagapildi, so kasi wala laan. No? Kaya natiguang magumamag, may lang yung ginabuhi, kapilan ang iingon nila nga, daw given ba? Ano pa daw hipin? Hindi na mabala ka mamatay. Hindi na mabala ka wake up. Hindi na mabala ka masakit. Oh yes, because like even. More than experience sa mga apostolis. Hindi mo lang nilang ginabuhi. The experience given on earth. Mga apostolis, sabi ko, hindi mo tuwa. Yung putatag yung, isa niyo ang disa. Huwag ka pagtuliyog. So,
nabiyon na sa daw glorification level sa ilang maturity. So, ipa-experience na sa Ginoo, heaven and earth. Mga sila din na kung galing ang kamatay na di pangita. Lipay na sila nga mag-antos para kay Jesus. So, mo ng level of glorification ba. Muna sa ni Pablo, kung mga pagtus ng imong tanawon. So, ialala sa Ginoo, selected people na maka-experience niya na itugot na Ginoo. Muna ka lang na victory na, win-win na, wala na yung win-loss. Win-win din na. Why, ikadlo ka din ginabuhi na. Ano na ng balinawon, malipayon, because of the gusto ta ni anak, natural. Gusto nyo ta ni anak. So, nauni ang victory, spiritual warfare defense formula for victory. Atong gamiton ang usa ka narrative book no sa Old Testament nga mao ang Samuel. Ang Samuel nga libro at tulingan man ni Samuel ug ganora ta nga si Samuel gyud ang writer. Actually, kung writer gyud si Samuel, amo na ang Jewish tradition. So ang Jewish tradition si Samuel gyud ang writer. Pero diskubre na sa mga Bible scholar, ang Samuel ang duha ka libro isa na before. No? Kung paano mo sa kuan, original na usara na, wala yung 1 and 2. Usara na siya. Kung imong tanawon ang writer gyud ana tulog sila autoran. Si Samuel, di ba namatay si Samuel pagkabot sa birth na sa chapter 9 na patay na Samuel, manibulong ka. Patay na Samuel, patay niya pati sulat. Marik ito sa mga Bible scholar. Kung nga, tibok Samuel nga ba man nakabok, 1 and 2, tulog autoran na. So, ang autoran na si Samuel, si Nathan, si Gad. So, pagpapatuod ni Ana, mataga sa mong clue, sa mga tuong sa mga iingon, na-adiri sa First Chronicles, unang Chronikas, 29-29. Muna ang kamaturan, nagtulog na sila. Karon ang mga buhat ni David nga hari, gikan sa sinugdan, ngadto sa katapusan, gisulat diha sa kasaysayan ni Samuel na propeta, una. O diha sa kasaysayan ni Nathan nga propeta, ikalawang utod. O diha sa kasaysayan ni Gad nga propeta, ikatulong utod. So meaning there are 3 authors in the book of Samuel, first and second Samuel. Pero na ay person, propeta na po, na nag-compile ani. So diha na sa panahon sa divided kingdom na. So mo na nga, tulong ko na, pero kung nag-compile mo kay anong, basta propeta po to siya, kaya hindi magkabasta-basta mo compile ana, hindi po propeta. So mo na history sa narrative book nga atong taga o pagtagad karon ug diyan nasulod kining atong formula of defense for victory. So mana ang atong makita diha na kini narrative meaning sugilanon sa unang panahon nga nagdala siya og dakong kamatuoran labi na sa ato karon usa na to away. Ibuan ng spiritual di kay kini babalik physical pero na ay kuan ng spiritual ang away ni David ug ni Goliath. 3 things nga tumagan at kabukaton this morning. Una, unwavering faith. Unwavering faith, ito na siya kanang wala magduwa-duwa pagtuo, dili matarok ba no? Dili balot-balot. Unwavering balot-balot. Dili unwavering faith, dili keep on pagtuo. Then ang sunod, nagitawag ko patience and timing. Pailog o kanang maniis panahon. Ang sabihin sa akong panahon, imunal, titigbas, ipinitik, itira. Patience na yan ang timing. Ikaduha, ikatulde, is glorifying God in trials. Okay, so ato rin alam mo, no? Para nga natay masabtan ang Diyos. Sa verse 40 in chapter 17 sa First Samuel, nakaingon diri, unya si David mingon sa Filistihano, means Goliath. No, kaya kami nga istorya to, very easy naman sa ito. Ano siya, si Goliath ani. Oh, kaya this time, tawag na, moni ang gitawag o transition time of Israel's government. No? Kaya ang primero, last naman nga judge good na si Samuel. Last nga judge.
Kung pasabot, sa panahon ni Samuel, diya ang transition nga theocratic form of government before, ang Diyos ang hari, theocratic form, gigamit ang mga judges, ulas karon si Samuel, ang tingog sa judge, o tingog sa Diyos. So, maunang na panahon ni Samuel, tungod kay nag-demand sila o human king. Panahon ni Samuel na, mo gidihugan ni Samuel si Saul. Okay. So, dili ka rin makita nga, kinsay nag-proclaim niya o kisay gilikon. No? Kisay gilikon, kisay gamanan. Tungod kay ang mga Palestinians, they believe Baal. Baal, Diyos na lalaki na, pero si Astoret, Diyos na babae na. Na sila Diyos na babae na Diyos na lalaki. Okay, so mara ang pagtuo sa mga Palestinians. So karon, paano siya? Kanang, ba? Siya down, yung isang bit ang gamanan ng Ginoo. So sa atong ibasa, si David, nagpakita siya kung unsa ka lipon ang iyang pagtuo sa Diyos Israel. Unsa na ingon niya? Siya unya, si David mingon sa Kristiyano, ikaw mianhin kanako uban sa espada. Hingan lang yan itong mga armas sa armas. Bangkaw, sa espada na bangkaw, usapan. Apan ako mianhin kanimo sa ngalan sa Ginoo, mo ang God of Israel. Israel is there is a monotheistic belief. Do kanang mga tao nga nagtuo sa Diyos, monotheistic. Mo na sa niya na. Diba ka anak mo na ang atong Ginoo, mo na ang nagbuhat sa langit kayuta. Kung asal na po ni David nga knowledge is from the Pentateuch. Pentateuch atong old ba nga libro, atong 5 book. From Genesis to Juan, ganang dito. Okay, so diyan na, di ba, makinig Diyos na ingituhan, ituhan sa Israel, mo rin ang pinagkamahan ng Diyos na yung sa tagalan sa Ginoo sa mga panon. Ang Diyos sa kasundaluhan sa Israel nga imong ihagi. Mo na yung ipupag dito sa 9 footers sa taas kayo na, musang ko na nga ito. 9 ba? 9. Musang ko na, mutinod siya, papakukulong. Kuno na ako na, patako. Hindi siya ikaw para sa tuwa, patako. Amina niya nga ako, nagkaway sa imo sa ngalan sa Ginoo. So kana naga-express na unsa kadako ang pagtuo ni David sa Diyos sa Israel. So nga na ang iyahang unwavering faith mo pasabot niya na David fights with faith, trusting in God's power of God's promises. Okay, ibaw siya kung unsa kagamahan ang Diyos, kanang butang ihimo sa Diyos, din naisaan ang Diyos po sa iyang pulong. Naligid niya, ubanan niya ang tanan nga mutuo, musalig sa iya. So si David nagkatuo ni anak. O na ang iyahang pagtuo, bisag gamay ko, kunya, wala ko'y espada, sungkod rin o sling. No? Sungkod rin yung isling. Ang kalaban ay bangkaw, na espada, na itaming. So kagamanan mo na akong Diyos, mapatay na ka. Kumana yan, pagtuo ka na sa sulod ni David. Pero kung yung puto mo na hunaon, kung ang Diyos dapit sa usa ka tao, abisan kinsa pa yung kalaban, pildi. No? Gusto man ni Juan, ni Pablo sa Romans 8:31. Sa Roma 8:31, ingon si Pablo diya, kung ang Diyos dapit kanimo, pinsay mga pili mo. Kaya pwede naman niya, ganti ito, ganti. Pero, kung pinta niya ang ulo, nakadagpay ka mo sa Ginoo. Kung gamit ng pintik katong sling, nilubong sa kuwan, hindi tuwa siyang agtan. Pero science na, i-prove na nga wala matay. Kuyapan na. Kuyapan na siya. Sakit na naman, pintik ko rin mo, kuyapan. 20 to 30 minutes, hindi mo na doon, mauli anak, bukuhan ka. Manalingon si David, nilungkuan mo rin yung ulo. O ba, kagilungkuan mo rin, kuha niyang espada rapot, ni Goliath.
Unya, ang iunay siya, ang pagdugo siya na gulay na pagbabayad at ispadahan. Kaya maro pagilugto, no? Pero ang pinaka-dakong mensahe niya, ang unwavering faith of David. Kung naabatan. So, ikaw na magtubag na. Kung naabatan niya ang pagtuong na wala magbawod-bawod, karena ang laing termino na doubtful. No, ganang pagtuong nga ambot. Karon nga bulan, grabe man ka pagtuong nga sinaw-sinaw. Pagkasunod bulan, narata na po kayong nabahod-bahod. Ignahan, ginuan ng may klaro ba na? Yung tao, may klaro. Yung pagtuo sa'yo, grabe na, hihihon. Ilon yung muna sa iyahan himo. Yang paghimo, walay mo testify kung sa iyang pagtuo. Pero si David, dahil siya na yung mga test sa iyahan pagbantay sa karnero. Di basta-basta, gamay kang tao, batan ka pa, kunya, dubantay ka sa mga binikanan, mga karnero. Yang usugod leon. After sa leon, uso. Ano ang experience si David? Leon, uso. Hindi na basta-basta. Pero yung si David, diluwas ko sa bakbak sa leon, ug sa uso. Ug luwason ko ang higanting pisot. Yung kailan, mga circumcised mo na, iyan mo nag-isulti. So, may imagine din mo nga, na siya experience sa iyang faith. Yan ba siya, binuwas ko sa Diyos sa mga leon. Masas pa niya, ang leon ay kukuron, itangan ang karnero. Unya, yung pinakong kong buko. Unya, kung sukol, mga pagbabiton ko niya ng buyok. Patay niya ang leon. Buyok-lingin sa ulo. Kuya ko, basak ka. Mao nang kuan di Goliath ikanaon daw niya. So it is faith based sa iyang nabasahan sa Biblia, ang based sa iyang experience. How God protected him. Ano ba ta? So ito na yung mga tubag niya. Uno na David nga, dili siya pasagdaan sa Diyos. Ubanan ko niya, nagtig-away at uban sa Diyos. Ito nakik-away ka na ako with your spada, with your bangkaw. Pero ako nag-away sa ngalan sa Ginoo. Nga na ang pagtuo nga naata tulad sa ginabot ni David. Ito siya ay amahan, nagitnon, hindi siya pagkadaan. Ready ang Diyos magpadala o angels na mag-protect sa iya. So, naisang istorya na sa hospital ko. Ngayon sa hari, ngayon anak, gusto mo experience ng gubat. Hindi ko yawan ang hari, may prinsipi ba yan? Niya karong gusto siya experience gubat, isa time. Paano ta, we are superpower. Oh. Yan ay mga gubat-gubat tayo, bago ito kung experience na tayo. Tuyaw na kayo na kayong request na. Makapatay ng gubat. Yung siya, hindi mo patay, kaya naamang ka. Lagi ka, magpinanti ang anak ba? Ako ka rin ikaw. Prinsip ka, yung apel gubat. Hindi ko experience yung gubat. Disunod lang tatay. Dito ka ng pinaka-frontline sa gubat. Ikaw tatay. So yung lumukon. Na frontline mo dito sa yung anak. Kung kaya ka, mapot lang yung anak. Adik, secretly, nagpadala siya o pinakamaayong mga sundalo. Tugutan ako akong anak ko experience sa gubat. Pero kung mamatay na sa gubat, mamatay na ako. So, hadok itaw itong mga pinakabalubikat yung sundalo niya na may siliga sa higarigan. Pambiyaan niya ilang poste, nag-focus sila sa bata nung nag-gubat niya. Pagkataw nila ng murag,
delikado ng bata. Sugod sila! Patay mo na, kalaban kay Pangod, may laki. Mauna nga sa utok ni David. Bata pa ni, pero ang nag-protect sa ako, patay ka. So, ingana ba tayo? Ingana ba itong pagtuo? Kita karon nagatubang daghang kaayo mga problema, mga pagsulay sa kinabuhi. Maingon nato, giant problem. Atong gisugat, siguro finances, siguro balatian, siguro pamilya nga wa nay panahon nga maguli pa. Every problem nga kung gatubang minta, dapura ka ini nga problema Ginoo sa atin. Mingo po na Ginoo, gusto ta mo tabang nimo pero your faith is wavering. Usahay mo simba ka sa hindi. Your faith is wavering. I want unwavering faith. Maraming problema, magkakaghan ng mga giant problem because you go to the wrong God. God of materialism, God of pleasure, God of patigan. Ibiyaan ko din mo ako ang the only truth and powerful God. Your faith is wavering. Hindi ko kamuha na iba, no? So, pero ang Ginoo is ready to help us in times of need. Di-prove niya at dagang kayang kasaysayan sa Ginoo. Nitabunan ng David, nitabunan ng Hezekiah. Ngayon si Hezekiah nga, naghilat ng kampo. Kay may little war. Sulungan mo na ako niya, mga tao sa Juda. Tanaw tag kung saan ang inyong Diyos. Wala na. Ang upang mga nasot, gipili na mo. Ikaw, hari Hezekiah, pagpalya ka. Luhod dyan, dala niya yung sulat, luhod, hilat. O ang Diyos, nagpadala o isa ka mo angel, o naglibot sa Juda, 185,000 Assyrians. Ipatay ka usap ka mo anghel and one night. Mas grabe, mas matindi ang Goliath. No? Si Jesus na pag-itin takot siya, di ba? Itry na to, i-test. Pero naipon mo yung i-test design. After that, siya tinood mo human, ay padala ang Diyos of angel and minister Jesus. Have you believed that? Ay, bilhin ito ba niya? Kung tuotan niya na, atay, natabanin ba mga doon? No? Lahit ang mga problema, niya karon lahit ang ginuulan, tapos subat. Bago Ginoo, your faith is wavering. I want unwavering faith. Like David. May na itong sinimbahan. Kaya itong pagsimba, mo rin express nga, your faith is unwavering. Kaya abstract mo ng faith. Abstract. Huwag ka na makita lang sa imong pagkinabuhi. Okay, napunta, no? Nga natin yung sabta na ng first formula, gusto sa Diyos nga nakailikon nga pagtuo, dili magdodong right dito. The second is the patient and timing. Kung sa inyo ni David in verse 46, 46, ingon siya, niining at lawa, ang ining at lawa. It is a time. Time niya mo pasabot. Niining at lawa. Ang Ginoo magtugyan kanimo ngani sa akong kamot. It is a David personal intimate relationship with God. Yung pwede hung ang Diyos ng David. David, ako na iharap sa iyo. Mauning adlaw. Patient and timing. Problema na ito yun. Ito makapailog, ito makahulat. May opposite si Haring Saul at si David. Kaya si Haring Saul, wala makahulat. Kapag niya ka itong mahangat ka, mahangat ka tayo. Wala makahulat. Si Saul, siya yung naghalat, siya yung nagpatay sa karniro ng bawal. Dapat ang mupatayan sa karniro si Samuel. Pagkabot ni Samuel, kabanaan na.
Hindi ko na kasi kung wala sa isang oh, binibagong labasan. Okay, so ano pa to? No? Si Saul, wala magbulan. Huwag painod. Kung moto ang sugod, nga ang Diyos na dismaya kang Saul. Ingon ang Diyos kang Samuel, mangita kong laing hari. Di makapailog, di makahulat sa saktong panahon, si hari ng Saul. Bihugi si David. Kinusa ka, kamatuuran niya, ayaw ulat ka ng Ginoo madismaya sa iyo. Lier na ba na yung kuha ko? Lier na ba itong bunggo? Kusog itong dagan? Patay ni Turo ba? Kauna. Buhi itong ubat sa miragid. Namayin ko nga, any moment, any time, pwede na kuha ko sa iyo. Every time, precious na. Mag-amping ka sa matagigil nga buhi pa sa binukas. No? Mauna nga, magpailog ka. Si Saul, wala pang pailog. Wala kahulat niya, kami naman ito yung siguro po ni Samuel kung nalanganan. To test sa pailog, sa pagpasensya pa si Saul, may sulat na siya sa ito panahon. Wow! Video. Dito si David, sure na sure, this day, ihatag ka sa Diyos, mapatay ka, ikaw ang mga sundalo din, taunod mo sa mga vultures. At ang mga langgam ng mga tao ba? Hindi mo na Ginoo ng vulture is a janitor sa kalikasan. Eh kung wala na, kung naigubat, bahok tayo ang lugar. Para kung asa ka niya mga vulture, kung nagawas afterward, ay konsumo nito mga tao. Kung ano yung nilapit ka, mo sa mga langgam, vulture na. Kanang vulture, di na basta-basta mahilok. Mukhaon na o king cobra, di sila matablan sa kamandag sa king cobra. Iba ilang ensign, work science po. Iba ilang kwanta, di sila mahilok. Mukhaon na sila. Dito na. Kung gisulti na sa Diyos ng David, kung si David mo ay tuaw. Nga naman, si David nahibalo sa timing. Pero sa dialaw sa Ginoo, pero sa dili dialaw. Jadi dako ni nga sa matuoran sa kinabuhi nato mga igsoon. Labi na sa mga minyoan. Labi na sa mga nagtatrabaho, bibol. Dako ni nga sa matuoran magtatanaw sa ato, kahulat ba ta sa right time? Magpailo ba ta, Lord? Nanong wala pa man? May dalaga nga, hindi ng edad, hindi siya kahulat sa Ginoo. Sugot niya ang tulong lalaki, si John, si Philip, o si Peter. Naampo ko na yung Ginoo, Lord, tulong sila. Help me. But gusto ko si Peter, ayun na, ayun ang ginawa. Napili na may ng Peter, yung ampo-ampo pa ka. So, sa hindi na magulat ba, no? Right time, kasi may pagkita sa Ginoo nga, tingin nyo na tayo. Halimbawa, anak kayo may trabaho. Okay na, tingin nyo na. Magpingin nyo pa nga na. Kung ano pa, senior high pa, for 4 years. Na, pailog. Mga negosyo, sa mga trabaho, and even everything na nagtulungan na ito ang buhay. Ato ba nang gidala sa Ginoo? Okay na ba ni Lord? Ato na ba nang panahon, Lord? Si Saul wala na, si David na. Dagay experience si David diya sa Biblia makita nato. Nga, hiwitig ka. Katong away niya sa Palestinians ka ng sundalo, naasikan Samuel, hari na siya ni Ani, naasikan Samuel, 5:23-24, nga gisulong na sila. Ang po siya, Lord, kung siya pahaton, ingon ang Ginoo ang David. David, maminaw ka. Pag mo nahulog, kung mo ka naas na dahil ang kahoy para sa mo, atak, kaya ko na puna sa iyo. Nindot no?
Pag mo kanaas, mo dahunod ang kahoy basa mo. Mula sa tubig, hindi dahunod naman, hindi kanaas naman. Di atak kayo na! Ang ingon ang Diyos, magpuna ko sa inyo sa tupaan. Puna ng panigpas sa Diyos ito. Kawan ni David, patay na. Patay na, patay na. Daog sila. Nga naman, patience and timing ang buto sa buhay niya. Hindi kayo, ampo ay atak na! Ampo siya din. Luman yan. Ingon na Ginoo. Tingnan magulat ka ng kanaas. Muda-muno. Ang kahoy ni Basa mo. Naan ko. Magpuna ko sa inyo. Away na ubad ang Diyos. Magulat ka sa Diyos. Pero kung dili, mahala. Away-away na kagimo niya. Di wala ka makahulat sa iigon sa Diyos. So, kaya si David ang kaubos mo. Kahoy ito mabalas mo. Naigon sa Ginoo. And this day, the Lord will deliver you. Pero ang timing ng Ginoo, ano na yung panahon? Ay, hapte ka sa Ginoo. Kung si David, anak-anak magulat sa Diyos. In Psalms 5:3, na ito yung ikapit na magmadal na akar. Psalms 5. Kung sana ito yung magulat sa Diyos, gamitin na gamit yun si anak na sila iya dito. Dagron sa atong life atong panahon karon ato ning dalhon kung kato ang kumat sa imong karon ng abutan away na gaya katong abutan mo kana bago sa atong panahon karon sa atong panahon karon is Great Commission sa atong panahon karon siya na bulatan ng kanaas ang kahoy basa mo o kaya karon ang adlaw ng imong awayan na si Goliath karon at i-convert sa atong panahon karon, it is a great commission. Almost 2,000 years na meaning at kuman. Go and make disciples. Kung magpaputabungol na taniin sa ato pa Diyos na nag-iaway, ikaw tulog-tulog na. Masa kayo buhaton sa Diyos sa inyo? Hindi kanaas naman ang basa mo. Pero, tulog-tulog naman talaga eh. Wala man sa muso, umapil aling go and make disciples. So, kining go and make disciples, dagay involve ano. Gusto ikaw maapil aling, huwag kayo panahon. Prayer. Gusto ikaw mapilan yung okay panahon kay i-press mo negosyo hindi mo na padala o pagkasulina Lord, buban mo dito yung buganan sila ko kung isa kalibuan ni Lord na may tayo Lord ako nung nag-pagkasulina yung mga tao talented may mo wali, may mo sa-isay apil kaya mo na pero yung mga tao na sila pa yung nag-support, sila pa yung nag-wali. Kung sabi, walang Ginoo sa iyo. Natural, yung imong panalangin, panalog sa iya. Kaya mabaya sa iya. Kung kinsa ay faithful, waon tong unfaithful, o ihatag sa faithful. Ang kapakataan ano? Naman sa Matthew 25. Yung katong wala ng trabaho, isa na pa po gilubog. Ikuhaan o ihatag isa ng trabaho. Amo naman sige kakaibog sa upan. So, mga igsoon, hindi ko sa pagpahinumdog sa ato about patience and timing. Because God, kadadumog mo sa Great Commission. Right time. Kung papunta-bungol ka niya na, huwag pa sa buka, i-allow mo ang Diyos na yung trabaho, ikaw wala ang sunod. Kung sinitap, may tapo ka ni David, kung ikanaas na ang basa mo, yung si David, ikaw na lang nagtulog, di mahal mo magpimpasan. Go and make disciples. Outreach na. Kamura dito eh, maulaw mo dito eh, dito man naman suti. Amo na ubad-ubad sa natungan to ito na yung suti. So sa modern times nato. Mao na siya kanang
Matthew 28. Palayan daw, napanay siya ka verse? Oh. Okay. So, kung sa'yo ingon diha, nga ang kaluwasan daw, karon, not tomorrow, not the future. Ano sa daw ang kaluwasan? Today. Malay mo, katong tao nga, target mo ngayon sa nyawan. At doon, lisap karon, kumana, anong gabi, siguro, patay. Sige na, may tamo na ang pastor leader. No? Yung mo, ari sa circulation, ingon siya na, nagpasunod ko mga isuon. Ikato pa mo sakit po na, sa nyawan atong sang adlaw, ano kumakato eh. Namapay gabi eh. O, sige na, i-share na, pastor leader ba? No? Kada usap ka, experience pa rin. Kita po dahil mga experience yung anak. Na naman. Because salvation is now. Today. Hindi kita kay right time naman na niya po. Eh, happy na mag-usmil ayos na isuko. Pinaka-right time na. Oo, manangyo ta. Okay, so mo na ang ato karon kung atong sa unang panahon, kung ingon niya, mauni na buhaton ni mo David. Pero ato ang buhaton is involved sa Great Commission. Okay, so para atong ikaduha na formula. Salamat din. Tulo is glorifying God and triumph. Okay, glorifying God and those gathered here will know that is not by sword. Atong tanawon sa last na verse sa kuan, last nga phrase diri sa nagauna nga verse na ito giingon ni David diha na ingon siya aron nga ang tibuok na yuta mahibalo nga adunay Diyos sa Israel. Sa 47 ug aron nga kining tibuok katilingban. So katilingban kato ng mga witnesses sa palibot. Katilingban mahibalo. Pero ang katuon nila ni sulti whole world to. Nung may meron kalibutan nga na tinuod nga Diyos sa Israel. Pero sa sunod niya na sulti, kurang eyewitnesses na makita nila nga may Diyos sa Israel kung saan magpatay ang himlayan. Kuduha ang bupasok ni David Lee. May balo ang tibok kalibutan nga na Diyos sa Israel. Kung may balo ang mga witnesses sa palibot nga na Diyos sa Israel. Yung mga igsoon, yung kita away, hindi espirituhan ng away igsoon. Ganoon na bata nga, mag-glorify ang Ginoo na. Nakibiso kita para mailhan ang Diyos nimo. Ngayon nga mga tao nga, tinuod din siguro yung Diyos mo. Kaya sa una na siya, isa ka-adlaw, isa ka-galong tuba. Tulog kakahang sigarilyo. Kumala siya na ito ang Ginoo. Bautismuhan, sunod ng 2 kabulan. Tunga na lang sa galong na tuba. Kuya, isa na lang tunga kakahang sigarilyo. Yan nilabay ang mga tungas tuig. Isa na lang yung kabasong na tuba. Kuya, isa lang yung kakahang na sigarilyo. Talong tulo na katuig. Diyan ko na. Wala na itong tuba-tuba o sigarilyo. Kung hindi ba mo madahig ang Diyos niya sa iyong kinabuhi. Nasa oras pala bukog ka para sigarilyo. Sa oras sikat, ay sa bulangan. Pero maayon na namuwan. Pag-glorify ang Diyos na. Tara kung ibisog na itong problema ang kiatubang, Lord, ay balatian, mag-glorify ka ba ani? Kung problema lang iba, at question ng anak, mag-glorify ka ba ni ini Ginoo? Yung nag-Ginoo, anak, mahal. Taga-taga, blessing no ani mo daw pa. Ayaw mo na yung sakit, no ani mo ito, kag wala yung makaayon yan. Ito na yung mag-glorify anak sa Diyos. Ano naman yung friend? Ay mo silingan, kaya yung maawag balay. Nga, amazing mo gawin. Yung sa una di magkalakaw karon, dami mo ramdaman. Amazing mo gawin. Sa una, pagubog ka man karon. Mabaho ka naman karon. Pino. It's amazing. Ikaw lang, si David. Hindi mo tingawayan eh. Kaya ang Ginoo na mo, mailhan sa dito, kalimutan nila yung Ginoo ko Israel. Hindi mo tingawayan yung kay Mary. Patanda mga witnesses dito. Kalimutan na rin. Ano pa pa na tingawayan yung
tama kayo ni Yusuf. And everything you do, put it on. Okay, maulaw tayo din. Takot na. Lord, ibang mo ako hindi ka pag-ibuhatan. Lord, manang-buhatan. Oo, manang-buhatan. Sige, ako'y upama nito niya ang 44 gram. Bago ko sa gram, kawalan pa. Hindi ka makatago sa Ginoo. Bisa magputago ka ni gram. Gawa si, kitanda ko yung ihapon, pastor. Bitago mo niya. So, ang pasabot niya, hindi mo gibuhat. Naglalalaban ng kahimayaan sa Ginoo. Hindi ka makatago sa Diyos. Si David, oportunidad na ni, sige. Matuboy na ang hakan sa Ginoo, ani. Doon kung saan pag-ibisog atong katubang kinabuhi niya. Butang ito na huli na mag-glorify ang pangalan sa Diyos. So, meron yung formula sa ito. Unwavering faith. I-check imong faith. Nagay problema ng mga po. Higanti sa mga gulay. I-check imong faith. Sunod, patient, and timing. Wala tayo Diyos. Bitis ka ta, Ginoo. Kapurado ba ka, hindi? Pareha pa kung saan. Ikaw na ito ng pag-uwi. May time na. Then last day is hindi mo ulit. Nanggamot siya na ay anak, pagtulikuan. Gawa na ang Ginoo. Dapat ba na kasinsunan? Grasya kalupag ina yung Ginoo na ingani ko. Kusuko ang Diyos na minawa na. Asinso ka na, kaya nalito rin ang Ginoo. Kato naman yung mga sikuan. Tingnan eh. Wala Diyos. Nawa na ang glorify God in Christ. So dapat, above all, tungod din sa Ginoo. Alam mo sa Ginoo, gigamit ang person na sikuan. Kung si David, una rin Ginoo, mailan akong Diyos sa iyo. So, hindi nga mga kamaturan, usa ka, pagpahilumdom sa ato, kung makikitang tanan, involved sa spiritual warfare. Manindog na, kung walang dumta sa ato. Kita mag-istorya sa Ginoo, katong ipatsing, katong ipasusi, kung napatas na unwavering faith. Atong ipasusi at pagalingon kung makapailo ba tayo mula sa panahon sa Diyos. Kung atong tanawan kung hindi mo manino niya para mag-glorify ang Ginoo. Si David, hindi mo yan yung tanan. David lang daog siya ng gulay. Sumala ang nga verse, yan nga text. Ay text pili nga, tanan, gubat, gidaog ni David. Kung may broto sa formula. Unwavering faith, patience, timing, and glorifying God in Christ. Lord, tabahin kami din. Tungod kay, nagulat ka kanunay naman. Samtang kami nakikaaway Ginoo, kadugo-dugo kami, kasuling Ginoo na, magtubok na gaya ng uban Ginoo. Tungod kay, wala na bidukot sa inyo. O kaya nakadugo man sa rumba, ikaw ang Diyos na Ginoo. Diyos ni David. Diyos sa among mga ama sa pagtuloy. Diyos sa Israel. At ang pagkakamahan ng iba ng Espiritu mga silyo sa among kasingkas na pagpunduman ng inyong kamatuoran. As we continue sa spiritual warfare.
It is our prayer, Lord, in Jesus' name. Amen. Okay, balik tayo dito.